Inamin ni Chris Aquino na sinalubong niya ang bagong taon na ang kanyang katawan ay nasa pinakamahina. Ngunit humingi ng panalangin sa publiko upang matapang na harapin ang kanyang mga maraming mga sakit na autoimmune disease sa taong 2026. Ibinahagi pa ni Chris Aquino sa kanyang Instagram account noong Miyerkules, December 31 na natapos niya ang 2025 sa isang ospital kung saan patuloy siyang nagpapagamot para sa kanyang masakit na autoimmune diseases. Nagpahiwatig pa ang Queen of All Media na marami silang pinagdadaanan ni Bemby sa darating na taon, bagamat hindi niya ito pinaliwanag kung ano ang mga pagbabagong ito. Tiniyak din niya sa kanyang mga tagasunod na siya ay buhay pa dahil sa kanilang mga panalangin. Saad niya, maraming bago in 2026 sa buhay ni Bem at buhay ko. Please continue to help us pray for unwavering faith that the new year can only get better. To my followers and all praying with me, I'm alive because of your prayers for someone you don't personally know but have adopted as one you feel deserving of your time and prayer. Lilipas ito at makakabawi ako sa kabutihang loob ninyo. My body is at its weakest but my spirit is still fighting. Habang binabalikan ang kanyang pinagpasalamat noong nakaraang taon, sinabi ni Chris Aquino na nagpapasalamat siya sa mga kaibigan, doktor at mga mahal sa buhay na patuloy na tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng kanyang maraming pagpapagamot. Hindi niya alam kung ito na ba ang huling New Year niya sa mundong ito, pero pinipilit niyang mabuhay para sa kanyang mga pamilya at maging ang libo-libong mga tao na patuloy na nagmamahal sa kanya. Isa sa mga doktor na itinalaga sa kanya ay si Dr. Mike Padlan, ang kanyang dating kasintahan, bagamat sila ay naghiwalay noon pang taong 2025. Ibinahagi ng host actress na napapalibutan siya ng mga air purifier para makatulong sa kanyang paggamot. Tumanggi rin siyang mahiwalay kay Bemby na kumakailan lamang ay dinapuan ng dagnat, sipon at pananakit ng lalamunan. Si Chris Aquino na nakikipaglaban sa 11 autoimmune disease ay naging mga headline kumakailan matapos si Ayag na siya ay bumalik sa ospital para sa isang bagong yugto ng mga medikal na paggamot. Bago ang kanyang pamamalagi sa ospital, nakagawa siya ng ilang mga aktibidad tulad ng pagkikipagkita sa mga mahal sa buhay at pag-aayos ng isang birthday party para sa kanyang malapit na kaibigan at fashion designer na si Michael Leyva. Dati rin siya nanatili sa kanyang bayan sa Tarlac.